Hi, Lily! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jen, 35 years old. Meron din po akong live-in partner at 35 years old din po siya. 1 year na po kaming nagsasama, DJ Lindsay, at palagi pong bukang bibig ng partner ko na gusto na niyang magkaroon ng anak. Lagi ko lang po siyang sinasagot na, sige, pwede naman, basta pakasalan mo muna ako. Doon sa part na yon, hindi kami nagkakatugma. Ang sabi kasi sa akin ng live-in partner ko, wag daw akong maniwala sa kasal. Kaya naman kapag yun yung napapag-usapan, umiiwas siya. Hindi na niya sinasagot yung mga sinasabi ko. Akala ko kasi, DJ Lindsay, hindi naman siya seryoso na gusto na niyang magkaroon ng anak. Kasi hindi naman siya seryoso dun sa kasal muna eh. Kaya naman, meron akong iniinom para hindi kami makabuo. Contraceptive. Sa isang linggo po, halos every other day na may nangyayari sa amin ng partner ko. Tapos, one time, nalaman niya na meron pala akong iniinom. Alam mo, DJ Lindsay, nung time na yon, nagalit siya sa akin. Sabi niya, ayaw ko raw bang magkaroon ng anak sa kanya? Hindi pa raw ba ako sigurado sa kanya? Kaya pala siya nagmamadali kasi nape-pressure na po siya. Nape-pressure sa pamilya niya. Sabi ko sa kanya, madali lang naman eh. Pakasalan mo muna ako. Magpakasal muna tayo para magkaroon na tayo ng anak.
para magka-baby na tayo. Ang sabi niya, papel lang yun. Yun ngang mga kapatid niya raw ni isa, walang kinasal sa live-in partners nila. Pero ngayon, may mga anak na sila. Hindi naman daw naghihiwalay. Masaya pa rin ang pagsasama kahit ilang taon na. Alam mo, DJ Lindsay, hindi naman sa pagmamayabang pero malaki ang kinikita ng live-in partner ko. Good provider po siya at sure naman po ako na kaya niyang mag-provide para sa amin ng magiging anak niya. Lalo na at gustong-gusto na po niyang magkaroon ng anak. Gusto niya nang maging ama. Pero paano naman po ako? Paano naman ako na pangarap ko rin magkaroon ng pamilya? Matawag na misis. Maikasal. DJ Lindsay, kakalimutan ko na lang po ba yung kasal? At hahayaan ko na lang bang bumuo kami ng pamilya kahit alam ko na kahit kailan hindi niya ako papakasalan? Tulungan niyo naman po ako. Mahal ko po yung live-in partner ko. At gusto ko rin pong magkaroon kami ng anak. Pero paano naman po kung hindi niya kaya ibigay sa akin yung gusto ko? Yung promise of forever. Panggamuli, ako si Jen. At ito ang lihim ng aking liham.